Yun, kitang-kita, walang daya, pinagbabawal na teknik. Tayo ipupunta lang muna sa UP Diliman. Napatsyakan tayong konti. At gumamit na tayo ng pinagbabawal na teknik dahil Monday ngayon. Mahirap pumadyak mula Nova hanggang UP Diliman pagka ganitong Monday. Dahil Monday, first day of the week, first working day of the week. Tapos lalo pa, kakagaling lang sa holiday, Chinese New Year. Ano to, sigurado traffic. Gusto lang natin mag-bike muna nang mapayapa doon nga sa UP Diliman. Kaya gumamit na tayo pinagbabawal na teknik. Saka isa pa, mamaya kasi kailangan kong bumalik din agad. Siyempre, pag babalik, definitely mas mabilis pag nakasasakyan. Time check, 6:48. Siguro mga 7:30. Nasa UP na tayo. Yun na nga, ito na yung sinasabi nating traffic. Andito na tayo sa Regalado kung saan nagme-merge yung mga galing dun sa kabilang side ng Regalado tsaka dito sa Commonwealth. Hanggang ano na to malamang, hanggang dyan sa may Caltex sa papuntang West Fairview. Tapos hanggang dun sa Litec. Umalis tayo ng 6:40. Tingnan natin kung gaano katagal from Novaliches hanggang UP Diliman. Pero bakit nga ba tinawag na pinagbabawal na teknik? Kapag sinakay mo sa sasakyan ng bisikleta mo, kailan ba nagsimula itong pagtawag ng pinagbabawal na teknik sa ganyang style? Actually, dito sa atin, sa grupo namin, sa Team Apple, una kong narinig yung pinagbabawal na teknik. Actually, hindi akong nagsimula niyan. Una ko narinig yan kay Doc, kay Mekaniko Martillo noong 2016 yata, November 2016, kung hindi ako nagkakamali. Kami, rumesbak kami ng One Shot Baguio. Tinanong ko si Doc kung ilang beses siya nakapag One Shot Baguio. Tapos tinanong niya ako, diretso o may pinagbabawal na teknik? Sabi ko, ano yung pinagbabawal na teknik? Pagka sinakay mo sa halimbawa, di mo natapos. Tapos para makarating ka dun sa destination mo, sinakay mo na sa sasakyan, pwedeng sa bus, sa jeep, or kung may private na sasakyan. So dun ko narinig yung unang beses na narinig ko yung term na pinagbabawal na teknik. Pagkatapos nun, nung nag-Manila to Bicol na kami, sa bus, merong part doon na kinailangan namin mag-bus from Naga to Ligao. Kasi kinapos na kami sa oras. So kailangan namin abutan yung breakfast na ni-ready ng lola niya. So nag-bus kami. Tapos yun nga, doon namin ginamit sa vlog yung term na pinagbabawal na teknik. Tapos mula nun, yun ang naging biruan namin. Pagka may mga times na kailangan namin isakay yung bike pa uwi. Lalo na halimbawa pag nag-long ride kami, multi-day ride, yung mga Manila to Baguio, Manila to Sagada. Pagka mga gano'n, ang schedule namin kapos dahil may mga pasok pagdating ng Monday. So pag uwi ng Manila, sumasakay na kami ng bus. Tapos yun na, tinatawag na namin siyang pinagbabawal na teknik. Pero hindi naman talaga siya bawal. Ano lang siya, naging katuwaan lang namin sa grupo namin. Kaya hanggang ngayon, yun pa rin ang tawag natin. Pero hindi naman talaga siya bawal. Ano lang siya, katuwaan. Siyempre kagaya nun, halimbawa, nung mga nakaraang ride namin, Arayat Loop, na yun lang naman talagang target namin. Maikot lang yung Arayat. Tapos ayaw naman namin pumadyak sa mula Manila papuntang Arayat. So kailangan namin gumamit ng sasakyan. So yan kung bakit tinawag na pinagbabawal na teknik. Yun yung kwento natin. Pero hindi ako nagkakamali originally talaga. Sa anime unang ginamit, Ghost Fighter ba? O kung anumang anime, hindi ko alam. Tapos ngayon, kung saan na siya ginagamit. Basta pag may something na medyo irregular sa mga ginagawa, ipinagbabawal na teknik na yan. Ayun, pagdating dito sa Litex, medyo lumuwag-luwag na yung kalsada. Kaya lang, ito yung sinasabi kong problema rito kanina. Yung kanan nito na part, bike lane na, kaya lang ayun, tignan nyo kung anong ginagawa ng mga nandyan. Ayun, naging siya, parang isang malaking terminal na kung saan naghihintay ng masasakyan ng mga pasahero. Tsaka syempre, loading bay na rin ng mga bus, jeep, taxi. Tapos yun nga, kanina nakita natin may mga nakaparadang malalaking truck, heavy equipment. So nakaka-stress talaga dumaan dyan pag nakabisikleta ka. Tapos ahon pa. So ang hirap talaga. Pagdating dito, Commonwealth Market, magsisikip na naman dyan. Dyan wala talagang bike lane dahil yung gilid na part ng Commonwealth Market ay talagang parking ng mga namamalengke. Ayun, salamat, lumuwag din ang traffic. Paglampas na ang Ever Commonwealth, yan, wala nang masyadong traffic, maluwag na.
check 7:24. Yon, nakarating na tayo sa UP. Dito tayo park sa tapat ng Rodix. Time check 7:56. Bike lang tayo ng mga isang oras, tapos kape, almusal, uwi na. Yes, eksakto ang alas 8 ng umaga. Ayos. Saktong isang oras na tayo magbabike. Tapos almusal na tayo. Hoy, flex ko lang yung t-shirt ko. Siklistang t-shirt. Yung sa akin, siklistang nag-rodo sa loop pag-isa. Available to sa Shopee, mga kapot-pot. So kahit anong gusto nyo ipalagay, siklistang siklistang mabait, siklistang mataba, siklistang salbahe, siklistang kung ano man. Kung anong gusto nyo ipalagay, pwede natin gawin yan. Pagka nag-order lang kayo sa Shopee, ilagay nyo lang kung anong siklista ang gusto nyong ipalagay sa t-shirt na to. At yun ang gagawin natin. O ito yung version 2 ng siklistang dati marami na tayong ginawang ganito. Ito yung design. Ngayon naman siklistang version 2023. Tapos ngayon pwede na kayo mamili kung drop bar o straight bar yung gusto nyong ilagay. Parang sa akin, nilagay ko drop bar. Siyempre naka drop bar tayo sa gravel bike. Pero kung mga MTB rider kayo, pwede rin straight bar ang piliin nyo. Yun, sarap magbike sa UP, ganito kaaga. Actually hindi na pala maaga to. Medyo tanghali na, alas 8 na. Maganda rito, mga alas 6 na ako nakapagsimula tayo, medyo madilim-dilim pa. Tsaka malamig. Ikot-ikot lang tayo dito sa UP. Ito yung dinaanan namin nung nakaraan nila Albert, tsaka nila Mark Escueta. Uy, shoutout sa inyo Albert, Mark Escueta, Cycling Chef. Sila yung mga nakasama ko rito nung nakaraan. Sayang, di ako nakapag-vlog. Medyo shy type ako, nahiya ako kay kay Mark Escueta, na-starstruck ako. Idol natin yan since since the 90s. Mark Escueta na River Maya. Yung kabilang side na yan, CP Garcia na yan. May papunta ang Katipunan. Pag dinadiretso papunta ron. Ang bilis ng oras, 8:30 na agad. Sa bagay, hinto pa tayo ron kanina. Na picture pa ako ron eh.
Yeah, ay sarap dito. Yeah, ganito lang ang gusto kong gawing pagbabike ngayong umaga. Ayokong makipagpatintero sa Commonwealth, kaya gumamit tayo ng pinagbabawal na technique. Gusto lang natin relax, ayaw natin ng stress para sa Monday morning na to. Tsaka quick ride lang talaga. Bike. Ayos. Woohoo! Easy lang tayo. Kung gusto nyo lang sobrang relax na pagbabike dito sa Metro Manila, ito UP Diliman. Malaki-laki rin ha ang pwede mo ikutan dito. Mamaya pagbalik natin dun sa kung saan tayo nag-park, tingnan natin kung ilang kilometers din yun. Ito yung may papunta ang Heartbreak Hill. Ito, counterclockwise yung ginagawa natin iikot eh. Kung nagkataong clockwise, ahon to. Pero ngayon, lusong na lang tayo. Ito na mismo yan. Tingnan natin ilang gradient to.
Ayun, 9% gradient pala siya. Nag negative na yun, lumulusong tayo. Ayun na, malapit na tayo sa kung saan tayo nag-start. Pagdating dun sa kung saan tayo nagsimula, nire-reverse naman natin para madaanan natin yung ahon. Ayun, ito yun kung saan tayo nag-park. Pagdating dito, reverse natin. Ayun, nandun yung pick up na pula. Reverse naman, reverse. Time check 8:29. Ito ngayon mas mabilis na to dahil hindi na tayo hinto. Ito na yung ahon. Heartbreak Hill sa nila. Lang may humps. Magalang buhay na natin sa pang-humps. Ahon! Sayang kasi yung buwelo. May dalawang humps doon bago umahon. Ay, di ba na tayo pwedeng kumaliwa dito? Maka-counterflow tayo. Dito na lang sa Academic Oval. UP Fair yata next na event ha. Kita-kits na dyan mga kapot-pot sa May. Diyan naman ang bike demo ulit. Ayun na, naudlot yung reverse natin. Dahil pagdating sa Academic Oval, kumanan tayo. Pero mukhang pwede pala dapat mag-counter doon.
Kaya may nakasalubong ako, nagbabike na naka-counterflow. Ikot tayo dito sa headquarters ng Voltes 5. Tagal kong di nagawin sa part na to, meron na palang ganito rito. May walkway pala doon sa gilid. Ganda. Time check 8:52. Okay na. Hanggang 9 AM lang tayo. At sabi nga ni Cycling Chef, HBL tayo, home before lunch. Yes, ito ang ending ng ating short ride sa UP. So yun na, dyan na natin tatapusin yung ating quick ride. Dyan na natatapos ang vlog natin tungkol sa pinagbabawal na teknik. At huwag nyo kakalimutan mga kapot-pot mag-subscribe dahil tinatarget natin maka 1 million subscribers ngayong 2024. Magkakalimutan mo na kasabihan ng mga Kastila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay swertehin. Hindi mag-skip ng ads. Mas lalong swertehin. Hanggang sa muli. Long ride next.